Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. Sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Aries. So kung bago kayo sa channel, pa-click po ng subscribe button, the notification and pa-like po ng video. So this is for the week of November 18 hanggang 24. Tandaan po natin yung mga readings natin. They are for guidance purposes. May free will tayo. Let's use it wisely. Kung hindi nyo po alam kung ano po yung sun, moon, at rising sign nyo po, importante kasi po ito, sa dulo po ng video natin, meron tayong link para dito. And available na rin po ang ating membership. Pwede po kayo mag-click ng join button. At pa naging member kayo, magkakaroon kayong access sa ating mga extended readings and exclusive videos. Plus, pag nagla-live po tayo, priority po kayo na mabasahan. Kahit 10 yung nauna, pag pumasok kayo, priority kayo. For those who needs po ng private reading and spell works, pwede kayo mag-message po sa aking Facebook page. The link is in the description below. At sa mga gusto mag-send ng donation, you can use the thanks button sa baba or yung ating GCash or Maya numbers on the bottom of the screen. So, Aris, ano na? Ano bang ganap? So, we have here education, tsaka si Wheel of Fortune. Alam mo, minsan kasi, hindi kasi the universe has a way of inducing yung tinatawag na fate. So, what is fate? So, sabi, sa akin nung high school ako, actually elementary, fate is seeing the invisible and receiving the impossible. Ito yung naniniwala ka kahit wala kang ebidensya. And this is how the universe works. Kasi, na with this cards deep inside, minsan naghahanap ka ng evidence to support yung kailangan mong paniwalaan na ito talaga yung mangyayari. Pero there's a part of you na nakikita mo na, okay, kahit hindi ako parang nag-e-effect siya. So, andito yung part na binibigyan ka ng capacity ng universe na mag-activate ng law of attraction. Minsan lang nagtatalo lang kasi yung isipan mo o yung isip mo nagsasabi na hindi, dapat ito yung paniwalaan mo kasi ito yung logical. And the thing is with the universe kasi kapatid, Aris, minsan hindi siya logical eh. Honestly. Minsan may mga ipapagawa yung universe sa'yo na taliwas sa nakikita mo, taliwas sa paniniwala mo, and sometimes even taliwas sa tina-target mo o yung gusto mong ma-achieve. Because the universe sometimes allows na magkaroon ng mga detour sa life mo. And minsan hindi natin nakikita yun na yung pala yung pinapagawa ng universe kasi masyado tayong nakafocus doon sa nakikita lang natin. Remember, faith, it sees the invisible and it also receives the impossible. Siguro, in other terms, yatawag siya na trust the process ni universe. Pero ano ba kasi yung crossing mo? What's stopping you? The sun, tsaka gentle gardener. Well, siguro Aris kasi given that in the zodiac sign, ikaw yung pinakauna sa tinatawag nating zodiac wheel, andoon na medyo there's a leadership there's a leader in you. Most of the Aris kasi. So kaya yung nagsisimula, so andoon na as a leader, syempre, paano ka magi-leader kung wala kang i-lead, di ba? So andoon na you the card is showing na you are considering those people that you are na inaalagaan or binibigyan ng attention. Pero kasi, eto lang Aris din. Hindi sa lahat ng oras is kailangan na unahin mo sila. Hindi sa lahat ng oras kailangan sila yung bibigyan mo ng pansin. Because how you can only teach them and only lead them to a place o kaya mo lang silang dalhin sa isang lugar na napuntahan mo na. So meaning nandoon na self-assertion ang kailangan mo din. Andon na masyado ka nagiging concern about yung minsan may mga tao nagiging concern ka na rin sa personal life nila. Wala namang masama na niisip natin yung yung ibang tao, yung well-being nila, kung kamusta sila. Kasi that's normal. Kumbaga na yung tatawag nating pakikipagkapwa-tao. Pero medyo nag-overboard na eh.
Yung mga dapat na binibigyan mo ng tamang atensyon, hindi na nabibigyan. Sabi nga nung isang friend ko, kasi nga overwork ako dati. 12 hours a day, tas mag-rest day overtime pa si Batla. Sabi niya sa akin, dude, kahit na wala ka, mag-work yung company. Kahit na uso mag-VL, uso magpahinga, uso yung after ng work, clock out, then uwi. Because there are more important things in life. And one of them is building memories with the family and with the people that you love. And of course, pahinga. So, yun din, pinapalo sa'yo ng universe. Hindi mo kailangan na sobrang nai-involve ka sa maraming bagay. Because, you can, alam mo yun, parang goma eh. May, certain level ka lang na pwede mong maabot for elasticity. Huwag ganon. Kasi kawawa ka din pag nasobrahan ka ng pagod. But, let's check kung ano yung mo. Desire card mo. So, Queen of Wands, tsaka One Ring Circus. Ito na nga, hindi mo nga pwedeng gawin lahat. Hindi nga pwedeng ganon. Learn also paano although andun yung dahil mo gusto ma-achieve kasi, so talagang fino-focus mo. Good yon na meron kang desire, meron kang target, meron kang gustong i-achieve. Pero, parang ganito siya eh. Paano magpapagaling ang isang doktor kung siya mismo may sakit? Hindi ba mas magiging issue pa yun kasi andun yung punto na imbes na makatulong siya, pwedeng makahawa pa siya ng sakit niya or maging siya pa yung liability. So, ang sinasabi ng cards dito, yung sa desire mo, may mga bagay na hindi ibibigay ng universe kasi nakikita na hindi maganda to para sa'yo. Nakikita na kapag nasobrahan ka ng work, ikaw din kasi yung makakawawa. And how can you be productive kung physically down ka, di ba? Kung physically drained ka. Ang hirap kaya magtrabaho ng may sakit. I tell you, hindi rin magiging maganda yung quality no output mo. So medyo i-drop natin yung desire na yon na matapos agad lahat. Let's focus also on quality ng mga ginagawa natin, ha? Kasi yun nga, kahit wala ka, gagana yan. The universe will find a way para maayos yung dapat maayos, para ma-level yung dapat i-level, para mapunta doon sa, malagay siya sa tamang pagkalagyan. The universe, again, will find a way. Yung foundation mo kasi, yung tao dito, is the Queen of Cups, tsaka si Ghostland. Andun na na nawawalan ka na rin ng private time or quality time para sa sarili mo. So, well, Aris, isa sa mga ina-advise ng cards is kailangan, okay lang naman makimingle-mingle tayo sa mga tao. Pero, iba kasi yung ewan ko na try mo na. Iba kasi yung feeling pag pumunta ka ng coffee shop, mag-isa ka. Ako gawain ko, umiinom ako mag-isa. So, andoon na ine-enjoy ko yung moment that I'm alone. Kumbaga, bonding ko yun with myself. It is a time, parang sacred time ko yun. Or minsan, kakain ako sa labas mag-isa. Because that is me, nagre-recharge ako ng social battery ko din. Naghahanap ako ng way para mapunta ako sa balance. Kasi although, yes, hindi ko kayo nakikita pag ginagawa kong video, pero doon may connections pa rin tayo eh. At everyday lumalago yung connections na yon. So, kailangan mag-set pa rin ako ng time. Yung isa sa mga pinaka-importanting connection is yung sa sarili ko. And hindi ako pwedeng mawala. Kumbaga, yun yung pinaka-center ko. Hindi ako pwedeng mawala doon. That is a very important thing. Kasi kapag nawala ako in the connections, I will lose myself. Mawawala ako. Ending, nga ako. I think you get what I mean naman doon sa part na yon. Now, in the past, yung influential past mo ngayon, yung Nine of Pentacles tsaka Balancing Act. O, diba? Sabi ko sa'yo,
Oo, totoo, masarap na maraming pera. Masaya na madaming anda. Pero, masarap yung may anda ka. At the same time, you nape-preserve mo yung connection mo with the people that you care about. I mean, hindi rin maganda yung pagiging hindi rin maganda maging workaholic, hindi rin kaaya-aya na um, yung tipong ang bukang bibig mo na lang trabaho, trabaho, trabaho. Uy, hindi ka pinanganak para puro trabaho lang, ha? Hindi ka naman pinanganak para yun na yung gawin mo pang araw-araw. Tandaan mo, may buhay ka din. And remember, sinabi din ni Jesus mismo na kailangan na na you live your life to the fullness. So, ibig sabihin, kailangan mo talagang magkaroon ka ng moment for yourself. Magkaroon ka ng time to make sure that you are living your life to the fullness din. Yung sasabi ni balancing act, literal, na alam mo sa sarili mo din na nawalan ka ng balance, nawalan ka ng time sa mga important things. And yeah, nakuha mo yung mga consequences, pero hindi naman ibig sabihin nun na too late ka para ayusin yung mga bagay-bagay. Kaya sabi ko sa friend ko isang friend ko na madalas kong kausap, every day is a chance para mai-correct mo yung mga mistakes sa past mo. Araw-araw is itong pagkakataon para maitama mo yung mga bagay na naging mali mo nung nakaraan. Now, I like what I'm seeing here sa possible future na ikaw, the Hermit, tsaka sa magical map shifter. Well, from the name itself nung card magical map shifter. So, andoon na talagang isi-shift mo. Ipapalabas mo yung paying good leader mo and you're going to lead by example. Na andoon na bibigyan mo ng pagkakataon ng time na isa-serve mo yung sarili mo na ikaw na yung bibigyan mo ng bigyan mo ng chance yung sarili mo na ikaw muna na kasi si Hermit kasi is also about services. So kung nagagawa mo para sa iba, then it's time that you're going to do it naman. Oras naman na gagawin mo to para sa sarili mo. Ando na talagang you will take the time para may time of isolation din dito Siguro andito yung emotional isolation din. Para medyo pakinggan mo din naman, ano ba talaga yung gusto ni Aris deep within? Ano ba yung hinahanap mo? Ano yung plan mo sa sarili mo? Kung siguro pag tinanong ka, 20 years from now, 50 years from now, depende sa edad mo, asan ka nung ginagawa mo? Masasagot mo siya ng mas mabilis, mas detalyado, at mas precise. So, kung nagre-resonate yung reading sa'yo, tanda na meron po tayong extended reading. So, you can click the join button sa baba para mamaya pwede kang dumiretso sa video na yon kung saan mas malalim ang ating mga readings. And become a member. Ngayon, tingnan natin, tuloy natin yung readings mo. So, we have here yung physical environment, strength, and commitment. You know what, Aris? When you say commitment kasi, hindi lang naman ito tungkol sa, hindi naman ito tungkol lagi sa romance lang. Hindi naman ito lagi tungkol sa love life. Sabi nga ng isang quote, hanapin ko ngayon. Sabi doon, there are many kinds of love in this world, but never the same love twice. So, ito yung ngayon ng universe, ino-open ka niya in the physical aspect sa iba't ibang klaseng commitment that the universe wants you to enjoy. Kaya nga pinapabalik ka, di ba? Pinapa-slow down ka muna sa sobrang work mo. Kasi ito yung time na kailangan nagke-create ka ng happy and good memories kasama yung mga taong mahal mo, pinapahalagahan mo, at yung mahal ka at binibigyan ka ng importansya. Yes, hindi lahat mga to kailangan involved sa life mo. Piling-pili lang talaga sila. Kumbaga, mag-focus ka din doon sa inner circle mo. I mean, si Jesus nga ginawa yun, di ba?
Kung meron, iba parang outside niya, yung pinaka-crowd, meron siyang crowd, tapos meron siyang 12 disciples, pero meron siyang inner circle, sino nga ba yun? Si Peter, si James, sons of Zebedee, tsaka siya na yun, nalimutan ko yung pangatlong, apostle, yung disciple niya that time. Meron pa rin siyang core. Di ba nung sa prayer of Gethsemane, tatlo lang yung sinama niya. the na disciples niya. The rest hindi niya the rest niya sinama. Kasi may core. Doon ka mag-focus ngayon. You need to build that core circle mo. And makikita mo, they can give you, magbibigyan ka nila ng mga sound advices at mararamdaman mo na hindi mo kailangang explain ng sobra yung sarili mo. Kung meron kang pinagdadaanan or may iniisip kang desisyon, gets nila. Kasi core nga eh. So, ano yung parang ano may term doon? Sanggang balikat yata yung term doon. Sanggang balikat kayo. And minsan hindi nyo na kailangan minsan mag-usap. Nag-guess nyo na yung action and iniisip ng bawat isa. So, it's time that you invest in that inner circle mo. Ngayon, sabi ng emotional environment mo, we have here the Seven of Cups and Six of Joy. Alam mo, it is a good decision na huwag mong masyadong isipin muna yung mga tinatawag nating temporary happiness. Parang sa game, na mga nilalaro natin, sometimes may mga rewards na pwede mo nang i-claim agad-agad kasi may nakuha ka ng points. Pero minsan pag iipunin mo siya, mas malaki yung pwede mong makuhang reward, mas malaki yung makukuha mong, kung anong game to, mas malaki makukuha mong effect or weapon, siguro ganun, or buff. So, andun ka sa point na sige, hintayin ko muna to. Parang parang ganito. Kung if you're earning, let's say, nagkakaroon ka lagi ng income, sabi natin 100 a day na lang. Ayan, 100 a day. So, in a few months, in a few weeks, pwede ka makabili ng, sabihin natin, ng second-hand na phone. Pero, kung maghihintay ka pa, you can buy a brand new phone. Kung maghihintay ka pa ng konti, ipunin mo yon, then, mas level up yung mabibili mo. The power of patience is very important din. And I like na hindi mo hinahayaan na mapunta ka sa temporary happiness kasi pinofocus mo na may end goal ka eh. Ito yung gusto ko. And hindi ka magsasettle for anything less. Good job doon. Your hopes and fears, meron tayong 10 of Wands, tsaka rock bottom. Alam mo, okay yung may isang pang mindset na nakikita ko dito sa iba sa inyo na siguro dapat tularan ng karamihan. Once you're down, there's no, yung mindset nyo, parang ganito yung i-describe ko. Once you're down, once nabagsak ka na, once nalugmok ka na, wala kang ibang pupuntahan kung hindi umangat. Namang magpaluglug ka doon, di ba? Kung pagkadapa ka, wala ka ibang option kundi tumayo. Hindi ka naman doon magpapalubog na o maipapako mo na yung sarili mo doon sa pinagkadapaan mo. And yes, ang dami sa inyo nag-hope na yung mga plans nyo this coming year is maayos. And a promise is showing sa card na yes, may mga tinanim ka for the longest. Ito naman siguro yung time, Aris, na magkakaroon ka ng harvest ng good karma. Pero tuloy mo pa rin yung mga gandang ginagawa mo, ha? Para kumbaga yung cycle pa rin ng good karma is patuloy pa rin sa life mo. Hopes and fears, kasi sa fear wala akong nakikita dito eh. As of now, ang lumalabas dito talaga, natabunan ng hope mo yung mga fears mo. And doon na very laser focus ngayon masasabi ko eh. Doon sa gusto mong mga ma-achieve eh. And that is a very important thing. Pero, again, try to slow down a little bit, ha? Kasi mahirap naman baka mamaya, na-achieve mo nga yung goal mo, pero pag siningil ka naman yung physical body mo, siningil naman, wala din. Yung sabi ko nga doon sa ahente ko nun, sabi ko, overtime ka ng overtime. Sabi niya, para marami pong pera. Oo, tas ending niya, pamili mo ng gamot.
Sabi ko, I know you need money, but you need to slow down and also think about your health. Ayoko naman, sabi ko na bigla ka na lang tatawag, magsi-sick leave ka. Eh, Diyos ko, tatumbling talaga ako. So, your possible future is a Ten of Swords and the Magic Stream. Ayan na nga. Ay, baka ba may mga na mag-develop sa inyo talaga ng insomnia dito? O yung tipong yung tipong sobrang parang yung tulog manok. Because nag-overrun na yung utak nyo. So, this is take mo to as a warning. Na kung kaya mong i-lead yung ibang tao para para magawa yung mga kailangan magawa, para maging discipline sila, i-take mo na, i-challenge mo yung sarili mo na, sarili mo naman ililid mo. Yung sarili mo naman bibigyan mo ng instructions. Yung sarili mo naman yung gagawa ng steps. Kasi I'm worried lang na yung sa sleeping pattern mo is medyo hindi na maayos, hindi na rin maganda. And rest is very important. Ako, kaya ko 6 hours ang tulog sa isang araw. Kasi, andun na ako sa ganong 6-7 hours. I'm good. Pero kasi, dito, nakikita ko na may mga iba pa sa inyo, unhealthy yung lifestyle. So, siguro incorporate na rin tayo ng mga gulay-gulay and fruits, ha? Diyos ko. If you're like me that I drink and smoke, then try to balance it as well or tame it. Kasi, take this as a warning pwede mo pa rin siyang baguhin kasi hindi siya maganda. Sabi ko nga sa'yo, ang pangit naman yung pinag-ipunan mo, pinagpaguran mo, yung kinita mo, mapupunta lang sa gamot. Now, yung deity mo is si Athena. Sabi dito, wisdom, strategy, and a wish to lead. Dude, if you can lead other people, challenge yourself to lead yourself. Yung point na use your capacity to strategize kung ano yung gagawin, ano yung uunahin, gaano katagal to matatapos, anong standard ng quality. Gamitin mo yun sa sarili mo. And you will notice na mas makikita mo na mas mag-sharp ka pa. Yung may mga nakita ko dito na nagpa-plan din, parang gusto ko ng yung iba sa inyo sa House of Aries na medyo parang bet ko mag-gym or bet ko mag-start mag-yoga, bet ko mag-start jogging. Go! Alam mo magandang plan yan. You push that, but be sure to also get in touch with a professional, maybe a doctor para i-check kung kaya mo. Kumbaga kukuha pa rin tayo ng outside advice from professionals to make sure na hindi mo naman madadamage yung sarili mo. Di ba parang nakakaloka naman kung magja-jogging ka tapos humihit-hit ka ng 2 pakete ng Yosis isang araw. Malaking good luck talaga sa baga mo. So, seek professional help at this point as well. So, I hope nakatulong yung reading sa'yo. And remember that the readings are for guidance purposes. May free will ka, gamitin mo na maayos. Kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video. At nakuha ko na po yung ating cards for the extended readings. Kung interesado ka malaman yung extended readings kasi napapataas yung kilay ko, so nakikita ko na, you can click the join button sa baba. Magkakaroon ka ng access dito and in our lives, magiging priority ka na mabasahan. For private readings and spellworks, message me in my Facebook page. Link is in the description below. Donations can be sent via thanks button and GCash Maya number is on the screen. So, Aries, maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you soon. Mula po dito sa Latrina at Benguet, kasama po si Mikay Noodles. I'll see you sa extended reading. Thank you.